ay patuloy nating magampanan ng higit pa, no? Malagpasan natin yung dati nating nagawa noong 2023 sa paglilingkod sa Panginoon, mas higitan pa natin ngayon na ating matugunan, magampanan yung ating mga gawain sa loob ng iglesia. Kung noon mayroon tayong mga pagkukulang, mayroon tayong mga lalo na sa pananambahan, sana ngayon mabago natin yung mga bagay na hindi magandang na nagawa natin noon, mga excuses noon, sana ngayon hindi na maging ganon. Lalo na sa araw ng ating pananambahan at maging sa oras ng ating pagsamba, sapagkat ito ang oras na ating iniuukol para pasalamatan natin ang Panginoon. So tayo po ngayon ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito, mga bagay na hindi natin makamtan sa buhay. Marami yan, di ba? Minsan meron tayong mga pangarap sa buhay, hindi natin makamit-kamit. Kahit ano ang gawin natin, nagsisikap ka, pero bakit ayaw pa rin? Hindi pa rin ipinagkakaloob. So may mga dahilan kung bakit. No? At ang Diyos ang siyang nakakaalam ng mga bagay na yon. Tulad nga ng ating talakayin nga ngayon. Marami tayong mga bagay na ninanais sa buhay na ito, pero hindi natin makamit kuminsan. Sa kabila ng nasa atin kuminsan yung mga kakayahan, mga bagay na dapat nakukuha natin, pero hindi pa rin. Kasi may dahilan doon ng Diyos. So una, lahat ba ng mga ng may kakayahan na nakakamit nila yung gusto nila, at yung mga walang kakayahan, di ba nila nakakamit yung gusto nila? Tingnan natin sa banal na kasulatan. Ang sabi sa banal na kasulatan, Ecclesiastes 9:11, magandang balita, Biblia. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino'y di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. At natin sa banal na kasulatan, no? Kahit daw kuminsan talagang nasa na yung mga kakayahan no? Mabilis ka man tumakbo, pero bakit hindi ka nananalo? Mabilis ka tumakbo, mahina naman yung stamina mo, mahina yung pagdating sa takbuhang pangmalapitan lang. Pero pagka malayuan na, ala na, mabilis ka man namang mapagod. Di ba? Matalino ka nga, pero hindi naman daw lahat nun masusumpungan mo yung kayamanan. So, ganun ang takbo ng buhay. Yun ang napansin, no? Na lahat daw hindi naman nagtatagumpay. Kahit may kakayahan ka, hindi lahat nagtatagumpay. Meron pa rin talagang, sabi nga sa buhay, ups and down, dumarating talaga sa buhay ng tao yan. So, hindi lahat ng mga pinapangarap ko minsan ng tao, ninanais natin, nakukuha natin. Hindi Kahit meron kang kakayahan. Kung minsan yung walang kakayahan, siya pang, tulad dito, yumayaman. Yun do matalino, hindi lahat ng matatalino, yumayaman. Kung minsan nga, sa tao, di ba? Walang pinag-aralan, siya pang yumayaman. Yung may pinag-aralan, kung minsan, nandun lang average. Pero nadadaig pa kung minsan ng walang pinag-aralan, na lalo na galing pa rin sa hirap. So, ganun ang buhay no? Pagdating ng sa mga material na bagay, ang mga mabuti lang ba
ang kanya rin binibigyan. Mateo 5:45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. So, patas ang Diyos. Ikaw na tao nilikha ng Diyos, alam natin, lahat ng tao nilikha ng Diyos ayon sa kanilang larawan at wangis. Di ba? So, mahal lahat ng Diyos yan. Lahat ng mga bagay, kung na mayroon ang ganap, mayroon din yung mga hindi ganap. Nagpapaulan siya sa mabuti at sa masama. Pagdating yun sa mga material na bagay. Na kuminsan, ang masakit nga lang, ang mahirap sa tao kuminsan, ginagawa niyang pamantayan yung mga nakamit niyang tagumpay sa buhay sa pananampalataya. Di ba? Tamang ang Diyos nagpapaulan sa ganap at di ganap. Pero, para sabihin ng tao na kami, maganda ang buhay, yumaman, no? Ibig sabihin, nasa amin ng Diyos, kami ang tama. Doon sa pananampalataya. Hindi po. Magkaiba. Iba pagdating sa pananampalataya. Yung mga bagay na material, binibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Sa Kanya yan eh. Ang Diyos ang may-ari. Sino mang gusto niyang bigyan, bibigyan niya. No? Pero hindi basihan na kaya ang tao'y umunlad dahil nandun siya sa katotohanan pagdating sa pananampalataya. Magkabukod po yun. Kahiwalay yun. So, ang Diyos nagpapala sa mabuti at sa masama. Ngayon, kaninong kapasyahan yung lahat ng yon? Kung dumating man ang mabuti o masama sa buhay ng tao. Isaias 45:7, ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Ako ang Panginoon na nagpapasya ng lahat ng ito. So, siya pala nagpapasya ng lahat ng yan. Iminhawa ka sa buhay. Okay, kasi naging masipag ka eh. No? Nagtagumpay ka sa buhay. No? Kaya pati doon sa kapahamakan, may purpose ang Diyos. Di ba? Ang tao kuminsan, ingat na ingat sa kanyang sarili. Doble ingat sa kanyang sarili. Pero bakit napapahamak pa rin? Yun sabi, ako ang Panginoon na nagpapasya ng lahat ng ito. Wala tayong may question. Diyos ang may kapasyahan. Di ba? Kaya lang kuminsan dumarating nga sa tao yung question mark. Bakit ako pa? Bakit hindi na lang yung mga taong masama? Hindi natin pwedeng ganun questionin ng Diyos. Di ba? Parang inihalon tulad nga ni Apostol Pablo sa palayok. O sino ang lumilok doon sa palayok? Yung magpapalayok. No? Kung ano yung gusto niyang gawin doon sa nilikha niyang palayok, basagin niya yon, itabi niya yon, is-display niya yon, nasa kanyang kapangyarihan yon. Tayo, likha ng Diyos. So, siya ang may control, siya ang ang masusunod kung ano ang gusto niyang gawin sa atin. Gusto niyang tayo magtagumpay sa magguminhawa buhay, pagiginawahin tayo. Dumarating din tayo sa mga kapahamakan, kalooban niya kahit na anong pang pag-iingat ang gawin mo. Baka mayroong mga minsan yung ganyang kapahamakan, yung tapik, paalala, di ba? Sa bawat isa sa atin. So, ang Diyos, ang siyang may kalooban ng lahat ng mga bagay. So, maaaring alisin ng Diyos ang mga pagpapala, pero dapat ba tayong magalit? Nga sabi ko kanina, kumisan ganon, pagka biglang naghihirap, sisisihin ng Diyos. Pero tandaan natin, hindi dapat na maging ganon. Hindi natin dapat questionin ang Diyos kung bakit nangyari sa atin yung buhay na yon. Tulad ng nangyari,
Si Job ba, kinwestiyon ba ang Diyos? Sa kabila nung napakaraming pagsubok na dumating sa kanyang buhay, yung panunukso ng dyablo sa kanya para talikuran niya ang Diyos, sinisiba niya ang Diyos. Job 1:21, 22. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Ito natin yung mga pagsubok na dumating kay Job. Lahat, pagdating sa material na bagay, ubos. Siya ang pinakamayaman sa panahon na yon, doon sa kanilang lugar. Pero naging mahirap. Bakit? Naubos yung kanyang mga alagang hayop. Diba? Pinagkukuha ng mga tulisan. Yung kanyang mga anak, mga nangamatay. Pero hindi niya kinuwestiyon ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang siyang mag-aalis. Purihin ang Panginoon. Sa tao ngayon, konting kibot, di ba? Pagka medyo na-down, ka-questionin yung Diyos. Di ba? So, hindi dapat So, may purpose ang Diyos kung bakit nangyayari yung lahat ng mga bagay na yon. At kung kaninong kapasyahan yon, isa pa rin sa sinasabi sa banal na kasulatan sa 16:33 ng Kawikaan, ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan, ngunit ang buong pasya niyaon ay sa Panginoon. So talagang sa Panginoon yung mga kapasyahan. Di ba? Kahit eka nagsasapalaran, di sino yung sa mga apostol, sino yung pinagsapalaran? Pumalit kay Judas Iscariote, di ba si Matias, saka si Justo ba yun? Si Matias, saka si Justo, kung ito nagkakamali. Sino ang nagkapalad? Si Matias. Oh. Ang sabi, yun ay kapasyahan ng Panginoon. Kahit na yun ay pinagpalabunutan, pinagsapalaran, kapasyahan ng Diyos, yun lumabas na yun na nabunot. Hindi natin maaring questionin, no? Yung bagay na yun. Ngayon, kung minsan, meron tayong hinihingi, pero hindi ibinibigay doon sa mga bagay na material. Dalawang klase rin naman kasi humihingi. Diba? At basa ng Diyos, yun naman ang puso ng taong humihingi sa Kanya. May humihingi, binibigyan. Mayroong humihingi, hindi ibinibigay. Bakit kaya? Lalo na sa mga material na bagay. Bakit kaya hindi ibinibigay? Ano ang sabi ni Santiago? Sa Kawikaan, 19:3. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos ang Panginoon ang kanyang sinisisi. So lumagpas tayo dito ba tayo? Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Basta ng Diyos yung isip ng tao Maraming taong humihingi sa Diyos, hingi ng hingi, pero bakit hindi ibinibigay? Ayun, baka pa ikapahamak no? Nagsisihingi pero hindi tumatanggap. Bakit? Kasi gugugulin lang sa kalayawan yung mga bagay na kanyang hinihingi. Kasi kaya hindi ibinibigay ng Diyos. Baka pagka ibinigay sa iyo, mapahamak yung iyong kaluluwa. Baka pagka ibinigay sa iyo, iwanan mo yung Diyos. Makalimutan mo ang Diyos. Kaya hindi ibinibigay. Diba? Meron ganyan, maraming ganyan. Isipin na lang natin na baka pagka binigyan tayo, napahamak lang yung ating kaluluwa. Diba? Ngayon, tandaan din natin, meron ding sariling kagagawan ang tao. Bakit ba nangyari sa akin ito? Baka kasalanan mo. Diba? Kung minsan ng tao ganon.
Kung halimbawa, pagdating sa negosyo, bakit ka biglang bumagsak? Pagkatapos sisisihin ng Diyos. Baka sarili mong kagagawan. Kaya nangyari yon. Baka naman, maganda nga ang buhay mo, tapos sinamahan mo ng mga bisyo, ng sugal, ng drugs. Anong mangyayari sa iyo? Di ba? Babagsak nga. Kaninong kasalanan? Sa iyo. Kasi ikaw ang nagpabaya Ikaw ang nagkasali. Ikaw ang nagkulang Pagkatapos, pagka bumagsak, sisisihin ng Diyos. Kaya, meron talagang sariling kagagawan. Bakit ka nagkasakit? Napabayaan mo yung sarili mo Di ba? Bawal. Sa akin lang. Ako na ibigay ko na example yung sarili ko kaysa magturo pa ako ng iba. Kasi nangyari naman talaga sa akin. Na, bakit ako nagkasakit? Bakit ako nagkaroon ng baray puso ko? Bakit ako naoperahan? Maaring dun sa maling paraan ng iyong pagkain, iyong pamumuhay, lifestyle. Lagi kang puyat, tapos puro yung mga bawal na matatabang pagkain. Di ba? Yun ang naging dahilan kasalanan nino yun. Ng Diyos ba? Hindi. Ako. Sa akin. Ako nagkulang. Ako nagkamali. Hindi natin pwedeng isisi sa Diyos. So, ibig sabihin, merong tayong mga sariling kagagawan na papahamak natin. Pagkatapos, ang tao, biglang isisisi sa Diyos. Hindi dapat na ganon. Diba? Ayaw mong mapahamak, pero ikaw ang lumalapit doon sa kapahamakan. Alam mo na halimbawa may nagbabarilan doon. Pupunta ka pa, makikiosyoso ka pa, tamaan ka ng ligaw na bala. Hindi ka nag-ingat. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi ka na prindotektahan ng Diyos. So, yun ang mga maling kagagawan ng tao. Kaya nga, ang sabi sa banal na kasulatan, ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos ang Panginoon ang kanyang sinisisi. Ganyan ang tao. Pinahamak mo yung sarili mo, tapos sisisihin mo yung Diyos. Sarili mong kagagawan. Yung mga dahilan na yan na bakit nangyari sa buhay mo yan, tapos sisisihin mo yung Diyos. Hindi marapat gawin ng isang lingkod ng Diyos. Ngayon, maraming tukso rin yung lalapit sa ating pamumuhay. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, para tayo ay ilayo sa Diyos. Tulad nung, di ba, yung mga natanim doon sa damuhan, doon sa batuhan, ano mga nangyari doon? Nagkaroon ng pananampalataya, pero wika nung dumating yung mga pagsubok sa buhay, yung kapangyarihan, yung kayamanan, yun ang uminis wika sa kanya. Hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa isang tunay na lingkod ng Diyos, tandaan natin, tunay na lingkod ng Diyos. Kung ikaw'y mahirap, yumamang ka. Kung ikaw'y mayaman, naghirap ka. Hindi dahilan yon para talikuran natin ang Panginoon. At kung dumating yung ganong mga pagsubok sa buhay natin, kaysa hirap o sa ginhawa, andyan lagi ang Panginoon. Tayo tutulungan. Ano sabi? Unang Korinto 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So nandoon, hindi papayagan ng Diyos tayo tuksohin ng higit. Sino manunukso? Hindi ang Diyos, yung dyablo. Hindi papayagan ng Diyos na tuksohin
ng dyablo ng higit ang kanyang mga lingkod na hindi niya matitiis. Tingnan mo si Job. Napakabigat na panunukso ng dyablo. Pero kaya pinahintulutan ng Diyos, alam ng Diyos, kayang daigin ni Job yung panunukso na yun ng dyablo. Hindi siya iiwan ng kanyang lingkod. Sa atin din ganun. Di ba? Ang sabi, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Tatanungin tayo ngayon, bakit yung iba? Kung yung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi tayo bibigyan nung hindi natin kayang tiisin at tutulungan tayo ng Panginoon para ilagan, makayanan yung mga tukso na yon. Bakit yung iba? Lingkod din ng Panginoon. Iglesia ng Diyos. Makikita mo, wala na sa iglesia. Nadaig ba ng tukso? Kaya nga sinasabi ko kanina, yung mga tunay na lingkod ng Panginoon, yun ang talagang makatitiis. Yun yung may matibay na pananampalataya sa Diyos. Pero kapag may maliit, kakaunti ang pananampalataya, yun yung mga nadadaig. Mga nadadaig ng tukso. Sila na mismo ang nagkulang. Kaya di ba, biblical naman, ang sabi sa banal na kasulatan, yung lingkod niya, na hindi siya iiwan, tutulungan niya. No? Pero yung lingkod niya na tatalikuran siya, tatalikuran din niya. So, ibig sabihin, hindi na niya tutulungan. Pero doon sa tunay na lingkod, tutulungan niya. Ituturo ang paraan para doon sa pag-ilag. Palalakasin ang pananampalataya ng isang lingkod ng Diyos upang hindi madaig ng anumang pagsubok, anumang tukso na dumating sa kanyang buhay. So makakaya ba natin yung mga kapighatian, ang mga tuksong darating sa ating buhay? Ang sabi ng Panginoong Kristo, 16:33 ng 1, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Dinaig ng Panginoong Kristo ang sanglibutan. Tayo'y kanyang mga lingkod. At tayo'y kanyang tinutulungan. Kaya din natin daigin ang sanlibutan. Kaya natin daigin anumang mga pagsubok at mga tukso na dumating sa ating buhay. Lagi lang nandun yung ating pananampalataya sa Diyos. At ang mabisang paraan para mapagtagumpayan natin yung lahat ng bagay na darating na mga pagsubok sa ating buhay, kung ikaw man merong hinihiling, hindi mo nakamit, huwag natin sisihin ang Diyos. No? Ano lang ang dapat natin gawin? 12:12 na Roma, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Patuloy lang tayo, lalo na sa pananalangin. Di ba? Habang may buhay yung ating mga pangarap, darating pa rin yan. Hindi lang siguro sa panahon ngayon. Darating yung panahon na ipagkakaloob ng Diyos yung mga bagay na yon. At kung hindi man na ipagkaloob, maaring may ibang plano sa iyo ang Diyos na mas makabubuti para sa iyo. May mga plano ang Diyos para sa atin na iba sa ninanais natin. Tulad ng nais ng Panginoong Kristo, ano ang ibig niya? Pero yung bang ibig niya ang sinunod niya? (26:39) na Mateo, at lumakad siya sa dako paroon at siya nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So pinakikita lang natin dito, may gusto ang Panginoon. Gusto ng Panginoon lumagpas sa Kanya yung mga kahirapan na darating sa Kanya sapagkat alam niya siya'y huhulihin, siya'y ipapako sa krus, siya'y pahihirapan ng tao. Ayaw niya sana lumagpas daw sa Kanya
yung mga paghihirap na yon. Pero ano ibig niya, anong sabi niya? Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yung ibig ng Diyos ang siyang masunod. Marami tayong mga pangarap sa buhay na ito, pero Diyos pa rin ang siyang makapangyayari. Kung anong gusto niya para sa atin. Ginagawa natin yung mga paraan ng lahat ng mga bagay, pero hindi pa rin natin makamit. May purpose ang Diyos. Tayo ay ibibigay doon sa mas higit na tayo ay mapapabuti. No? Sa kabila na alam ng Panginoon, so Kristo yung mangyayari sa Kanya, pero di siya tumanggi. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. So, yun ang ginawa ng Panginoong Kristo, yung pagganap ng buong katwiran dun sa kalooban ng Diyos. Tayo rin, ganun din. Magampanan natin yung ating tungkulin sa loob ng iglesia hanggang sa wakas ng ating buhay. Ngayon, tayo rin, ano yung dapat makita sa atin ng Diyos? Tulad ng pagganap ng Panginoong Kristo sa kanyang mga tungkulin. Sa Santiago 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Diba? So pagdating sa pananampalataya, pagdating sa turo't aral ng Diyos, tulad ngayon, na tayo nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag lang pumasok dito at lumabas dito sa kabila. Kundi maging tagatupad tayo nung salitang ating napakinggan. Kasi mangyayari na kung tagapakinig ka lang, hindi mo man tinutupad, dinadaya mo lang daw ang iyong sarili. Di ba? Magiging sinungaling ka lang. So, kinakailangan maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos. Ano ba yung buong katungkulan natin sa Diyos? 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yung masunod natin yung utos ng Diyos. Diba? Diba sabi rin ng Panginoong Kristo, hanapin mo na yung kanyang kaharian, ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Diba? Diyos muna bago ang tao, bago ang lahat ng bagay. Unahin muna natin paglingkuran ng Diyos. So, the rest, pagkakaloob ng Diyos ko, ano yung mga ating mga pangangailangan, ating mga hinihiling sa Panginoon. Hindi lang din basta, kasi ang tao ganun lagi lang hingi lang ng hingi sa Diyos. Pero hindi napapansin ng tao, may hinihingi din sa kanya ang Diyos. Gusto ng tao, bigyan siya lagi ng Diyos, pero hindi nalalaman ng tao, nabibigyan ba niya yung Diyos doon sa mga hinihingi ng Diyos sa atin? Di ba? Ang hinihiling na naman ng Diyos sa atin, maging tagatupad tayo ng kanyang mga utos. Tagatalima ng utos. Di ba? Yun ang hinihiling sa atin. So dapat tayo muna ang magbigay para tayo ay tulungan at bigyan din naman ng Panginoon. So ano nga ba yung plano ng Diyos sa atin? Sa Jeremias 29:11-12, magandang balita, Biblia. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. So yun yung gagawin ng Diyos. No? Yun ang plano ng Diyos sa atin. Ano ang plano? Planong hindi natin ikasasama, kundi ikabubuti.
Yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung minsan, may plano tayo sa ating sarili, pero hindi nga nasusunod. Sapagkat iba ang plano ng Diyos sa iyo. Diba? Kaming mga manggagawa rito, no? Ako, hindi ko pinlano din na maging manggagawa. Pero bakit ako nandito? Marahil, yun ang plano ng Diyos. No, hindi mo ako mapapatayo sa ganito. Talagang, nawawala na lang akong bigla pag hindi mo makakausap. Takot ako sa tao. Di ba? Pero bakit kami narito? Halos kaming mga manggagawa. Dahil, yun ang plano ng Diyos eh. Hindi ka makatatanggi. Diyan ka na niyan ilagay, gampanan mo na lang ng maayos, ng mabuti, ang iyong tungkulin. Di ba? So, ganun din sa ating pamumuhay. Yung mga bagay na gusto natin, hindi natutupad, kasi mayroong ibang plano ang Diyos para sa atin. Paano tayo kikilos bilang ang mga Kristiyano sa mga bagay na kaya nating gawin? No? Sa iyong trabaho, pag-aaral, sa iyong mga responsibilidad, dapat gawin natin ng abot sa ating makakaya yung ating mga tungkulin. Kailan natin gagawin yung ating mga responsibilidad na yan? Ecclesiastes 9:10. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyol na iyong pinaparoonan. So, sabihin, wala na hanggang ngayon, hanggang buhay ka. No? Gawin natin yung ating magagawa. Yung kapangyarihan ng ating mga kamay, gawin natin yung ating tungkulin, lalo na sa loob ng iglesia, sapagkat hindi na natin kayang gawin kapag tayo'y nandun na sa libingan. Pag tayo wala na. Diba? So ngayon, habang tayo may buhay, may lakas tayo, doon natin dapat gawin yung ating tungkulin. Unang-una, sa loob ng iglesia, pangalawa sa ating pamilya, sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Nagpapabaya ba ang Diyos sa kanyang pangako? Lalo na pagdating sa kaligtasang pang-espiritual. Ano ang ibinibigay niya? Ano ibibigay niya sa bawat isa sa atin? 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So ito, pagdating sa pananampalataya, no? Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Maging sa material na bagay, hindi siya nagpapabaya na pagkakaloob sa atin yung ating mga pangangailangan sa buhay. Diba? Sabi naman sa banal na kasulatan, yung aking lingkod na matuwid, hindi ko papabayaan, ni hindi ko papagkukulangin. So tapat ang Diyos na kanyang ibibigay yon sa kanyang mga lingkod. So, pagdating sa kaligtasan, lagi nandyan yung pagkakataon. Ayaw niya na may mapahamak di ba? Ang Diyos wika ang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Pero ang tao, ang siyang tumatanggi doon sa kaligtasang inialok ng Diyos. Di ba? Pagdating sa kaligtasan, parang nangyari doon sa pangangaral ng mga apostol. Nung mangaral sila, ayaw tanggapin yung salita ng Diyos. Tinatanggihan nila na sila'y hindi raw karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ayaw nila nun. Inaalok na yung kaligtasan, yung paraan para sila'y maligtas, makamit yung buhay na walang hanggan. Ang tao ang siyang umaayaw. Bagamat gusto ng Diyos na lahat ng tayo mga ligtas, pero ang tao ang tumatanggi. Bagamat nandun yung mga pagkakataon, ang tao pa rin ang siyang umiiwas, lumalayo sa nais ng Diyos sanang pagdating doon sa kaligtasang pang-espiritual. So, sa ating paggawa
sa paanong paraan nating ginagawa at sinusunod ang mga utos ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. At ano rin yung atin din naman tatanggapin. Colosas 3:23-24. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. So meron tayong tatanggapin daw na ganting mana. Kaya lang, kinakailangan talaga na gawin muna natin yung ating tungkulin sa Diyos bago natin matanggap yung ganting mana na yon. No? Ano kaya yung ganting mana na yon? Tito 3:7. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So yun yung ganting mana. Dito sa lupa, marami tayong kabiguan, marami tayong hindi makamit. Pero yung tunay na goal natin, na gustong-gusto nating makamit, na tiyak, na ipagkakaloob ng Diyos, kung tayo'y magiging matuparin, masunurin sa utos ng Diyos, yun, buhay na walang hanggan. Di ba? Diyan tayo lahat nakadestino, diyan tayo lahat no, nakatuon yung ating pag-iisip. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Dahil diyan eh. Di ba? Buhay na walang hanggan eh. Ayaw nating mapahamak eh. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos. So, yung lahat ng mga bagay na yon na ating pinapangarap na makamit, ipagkakaloob niya. Kaya lang nga, maliwanag naman ang sabi sa banal na kasulatan, kanino niya ibibigay yon? Doon daw sa magtitiis hanggang sa wakas. Doon daw sa magtatapat. Di ba? Doon sa mga magsisipagtiyaga. Yun ang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya, tayo sa buhay nito, marami tayong kabiguan, pero lagi nating pakaisipin, maging magalak yung ating puso, sapagkat pagdating naman sa pang-espiritual, alam natin, tayo ang nasa totoo, tayo ang pagpapalay ng Panginoon, tayo ang bibigyan ng pangako na yan, ng tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Naway, lahat tayo, pagdating ng Panginoong Hesukristo, magkasama-sama tayong lahat na sumulubong sa Kanya doon sa mga alapaap upang magkamit ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Elder Ferdinand A. Lorido, sa pagtatalakay po ng ating paksa sa ating mensahe. At sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay muling umawit sa ating mga himnaryo. Awitin po natin ng awit panalangin number 91 at pangungunahan po tayo sa panalangin ng